Good day mga friend, may ginagawa tayo dito ngayon. Honda Beat version 2. Naka error 52 siya. Meaning CKP sensor. Bilangin natin ulit. 10, 20, 30, 50. Ito. Error 52 siya. Nang kinalkal ko kanina, hindi ko pa siya kinalkal yung kanyang wire. Ginamitan ko ng multi-tester dito, nag-continuity test kami. Walang continuity itong dalawang wire. Itong dalawang wire mula sa kanyang CKP sensor. Ito, putol. Problema nito kanina, bigla na daw tumirik. Ganda pa naman ang takbo ni Sir at bigla lang tumirik. Tapos ayaw nang mag-start nung una. Kinik-start niya muna, umaandar pa, pero kalaunan hindi na talaga mag-start, na mamatay na, ayaw na talaga umandar. So ang motor ni Sir napalitan na pala ito ng TPS sensor. Nag-error 8 siya kanina. Yung error 8 niya nag-lose contact lang yung kanyang sakit sa kanyang TPS sensor. Nasolve naman natin yun. Ito ngayon na nakita natin dito, ito yung sinolve natin. Bago tayo nagbaklas ng kanyang wire, nag-continuity test muna tayo. Ganito ang gagawin nyo kapag mayroon kayong multi-tester. Lagay nyo lang dito sa continuity test, dito sa araw nya dito, continuity test to. Dito malalaman nyo kapag tumutulog itong test probe, pag pasok nyo both ends dito, meaning buo yung kanyang linya, hindi sira. Pero dito nung tinest ko ganina, hindi ko na napakita, hindi ko na nabidyohan. Lang siya, ayaw na tumunog, kaya nakapag-decide ako na baklasin natin ang kanyang wire, yung kanyang harness, at nakita natin ito talaga bumungad. Itong wire sa kanyang TPS sensor, itong white na may stripe red at white na may stripe black, ito yung may sira. Ang gagawin natin dito mga friend, basic na basic lang. Magdudugtong lang tayo ng wire dito. Dahil dito naman yan dito hindi siya nasira dito. Kung titingnan nyo, walang sira yung kanyang wire dito. Dito siya nasira, dito sa holder. So ang gagawin natin dito, i-move natin yung holder niya dito. Sa tingin ko ito ang nakasira sa kanya. Ito yung nakaputol. Gagawin natin dito, dudugtungan na natin ng wire, tapos babalik natin. Testing natin kung umandar. Ito na yung gawa natin mga friend. Tapos natin nadugtungan. Wala nyo intindihin yung kulay na dinugtong ko. Yung kinuha ko kasi na wire ito, yung galing sa harness na original na wire. Ito yung gawa natin. Nadugtungan. Tapos natin nadugtungan. Tapos testing muna natin bago natin ibalot ng tape. Bago natin balutin para sigurado tayo. Yan na mga pre, mandar na siya. Yun lang kadali yung error 52, pero sana kapag bago kayo nagbaklas, sundan nyo lang yung ginagawa ko. Kailangan mas maganda kung mayroon kayong ganito multi-tester para hindi kayo mangapa kung anong wire yung sira. Test mo muna, no? Patayin na natin, tapos pandarin ulit. Goods na. Goods siya mga friend. Ang gagawin natin dito, babalot na natin. Tapos manual reset tayo sa kanyang ECU. Ito na yung gawa natin mga friend. Natapos na natin siya naibalot at pwesto na natin sa tamang pwesto. Ito na yung ginawa natin mga friend. Pinatulan natin ng konti yung plastic ng kanyang air cleaner para hindi na siya didikit. Kapag nagkaroon ng vibration ng makina, hindi na siya didikit. Ito na siya, naibalik na natin yung switch ng kanyang side stand. Ibinalik natin kasi nung unang gumawa nito, nirikta na nila. Siguro nang umandar, nakalimutan na nilang ibalik yung kanyang stand. Gumagana pa man yung kanyang switch,
Mas maganda kapag nagpa-function to para safety. Ito na yung Honda Beat mga pre, nung ginawa natin kanina na may error 52. Okay na siya. Ibalik din natin yung kanyang mga bearings at subukan na natin pandarin muli. Yan, umandar na siya. Ikabit na natin ang dapat ikabit. Papakuha na natin to sa may-ari na maya. Ayun lang po mga friend, kapag nagkaroon kayo ng problema na error dito, ang pinakamabuting gawin nyo, check nyo muna, troubleshoot bago kayo bumili ng pisa. Kadalasan sa error 52 na aking naranasan, mostly wire lang yung naputol doon sa bandang ilalim ng kanyang tapat ng air cleaner. Doon lang kadalasan. Pero dito sa kanya, problema yung nasa dito banda yung naputol ito. Dito siya naputol. Dito mga pre, no? Dito siya. Yung dito nakabita niya, dito naputol yung wire. So, check nyo muna yung linya dito. Tapos, check nyo yung socket kung hindi ba naglulus. Pinakamainam kung may multi-tester kayo. Mas maganda, test nyo muna lahat ng continuity ng kanyang mga wirings mula sa kanyang socket patungo sa kanyang ECU. Para malalaman nyo kung may putol ba wala bago kayo magbaktas ng wire, at ma-guide kayo kung saan yung sira ng inyong motor. Kahit wala man tayong diagnostic tool, makakaya para natin i-troubleshoot yung mga ganong problema. May mekaniko natin, habaan nyo talaga yung pasensya nyo para makuha nyo kung ano ang sakit ng motor na tino-troubleshoot nyo. Yun lang po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.